Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 13 bomba na hukay ng militar sa Camarines Norte. Pagbisita ni PBBM sa Naga, iginiit na walang halong politika. Senator Risa Hontiveros bumisita sa Pag-asa Island, nangako ng tulong sa mga residente. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, 13 bomba ang narecover ng militar sa Barangay Baay, Labo, Camarines Norte. Sa pangunguna ng 42nd Infantry Battalion, nakalkal ang mga nakatagong bomba sa isang liblib na bahagi ng Sitio Malabat nitong alas 8:30 kahapon ng umaga. Ang nasabing lokasyon ay itinuro ng mga dating rebelde na nakikipagtulungan na ngayon sa militar. Kinilala naman ng pamunuan ng 9th Infantry Division ang pagbibigay ng mahalagang impormasyon ng mga dating rebelde upang maiwasan ang posibleng kapahamakang maidudulot ng anti-personnel mines. Serbisyo muna bago politika. Ito ang iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa Naga City nitong Pebrero 21 kung saan ito nakasama ang dating katunggali sa politika na si Mayor Leni Robredo. Magkatabing humarap sa media sina Marcos at Robredo habang iniinspeksyon ng flood control projects ng lungsod. Itinanggi ng Pangulo ang espekulasyon ng pakikipag-alyansa sa dating Vice-Presidente para sa eleksyon sa 2028 at sinabing matagal nang nakaplano ang kanyang pagbisita sa Naga. Biro pa niya ang pinaka-political na ginawa niya ay ang pagsusuot ng pink na medyas bilang pagpupugay sa paboritong kulay ni Robredo noong kampanya. Bukod sa inspeksyon, personal ding iniabot ni PBBM ang Special Allotment Release Order na nagkakahalagang 500 million pesos kay Robredo para sa renovation at retrofitting ng Jesse M. Robredo Coliseum na isang evacuation facility ng syudad. Matatandahang isang pangalan ni Robredo sa lumulutang na pangalang maaaring tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. Matapos i-anunsyo ng dating katambal ni PBBM na si Vice President Sara Duterte ang pagtakbo nito sa presidential race sa susunod na eleksyon. Nangako si Senator Risa Hontiveros ng tulong para sa mga residente ng Pag-asa Island na bahagi ng Kalayaan Island Group at iginiit na hindi dapat makalimutan ang munisipalidad bilang bahagi ng Pilipinas. Sa kanyang pagbisita na itinaon sa Maritime Domain Awareness o MDA Flight Pakalayaan, naghatid ng tulong medikal at mga pangunahing pangangailangan ang senadora sa tulong ng National Task Force for the West Philippine Sea kasama ang National Security Council, AFP at PCG. Ayon kay Hontiveros, ang kanyang pagbisita ay pagpapakita ng suporta at pakikiisa sa mga Pilipinong naninirahan sa Kalayaan. Aniya, makikipag-ugnayan siya sa DSWD para sa kabuhayan ng mga residente at sa DOH upang matiyak ang sapat at maayos na serbisyong pangkalusugan at mga pasilidad sa lugar. Samantala, pinuri ni Commodore J. Tariela na sumama sa pagbisita ang ipinakitang katapangan ng senador sa pagsama sa MDA flight patungong isla. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzo Lenon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita.